Magpapatuloy ang ating kwento sa eskwelahan. Ang mga babaeng nakaupo sa klase ay nagtatanong kung nabasa ba nila ang balita kahapon na ang lalaking may tenga ng kuneho ay biglang sumulpot sa gitna ng isang online broadcast na parang kaklase nila. Ang ating bida ay kakadating pa lamang sa eskwelahan biglang lumapit sa kanya ang mga babae at tinanong kung siya ba talaga ang nasa online broadcast kahapon. Namamangha ang mga babae sa kanya dahil napakalakas niya at napaka-cute pa. Nalipat ang eksena sa nangyari kahapon sa streamer girl at ang lalaking driver. Yumuko sila sa harap ng ating bida at nangako sila na hindi na nila gagawin ito. Sabi ni Lin Q na natutuwa na umamin sila sa pagkakamali nila. Pinapatawad ko na kayo at sabay pinuri si Lin Q ng dalawang hangal na napakalakas niya at napakagwapo. Nagpasalamat ang ating bida na may nakakalokong tawa sa kanila. Iniisip din Lin Q, hindi dahil sa system hindi ako lalakas ng ganito kabilis. Nalipat ang eksena sa kanyang system at humihingi ang ating bida ng skill sa kanyang system kung meron ba. Sinabi ng system na narito siya. Automatikong ilulunsad ng system ang lottery. Ang skill lottery ay na-activate ng host ay nakakuha ng world seeding skill sa system window. Nakasulat na ang skills na isang E-rank skills. Nagtataka ang ating bida kung anong uri ng kasanayan ito. Hindi na namamalayan ng ating bida na lumalapit na ang mga babae sa kanya at tuwang-tuwa naman si Lin Q sa nangyayari, pero ang mga lalaking kaklase niya ay sobrang inis na inis sa kanya. Nalipat ulit sa kanyang window system na pipindutin na ang click button para tanggapin na ang skills. Ngunit nagtataka ang ating bida kung bakit ito ay hindi gumagana. Ang system ay nagsasabi na ang kasanayan ay matagumpay na na-activate. Ang pagpindot muli ay ganap na walang silbi. Iniisip ni Lin So na siya ay nakakuha ng kasanayan, ngunit ang system ay nagtatanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa kasanayan. Pinaliwanag ng kanyang system ang nakuha niyang skills. Nakakuha ng kaalaman tungkol sa lahat ng mga buto na umiiral sa mundo. Tiyak na mag-uugat ang mga halamang itatanim niya. Habang ang ating bida malalim ang iniisip sa nakuha niyang skills tungkol sa mga buto, isang lalaki ang lumapit sa kanya at tinawag siyang Pantong Kuneho. Nagalit ang ating bida dahil tinatawag siyang kuneho na may pangalan naman siya. Ang tumawag sa ating bida na isang hangal na si Linan Wind, isang awakening bronze 4 na star. Inaalok niya ang ating bida ng isang trabaho. Kung swerte ka, kikita ka ng malaki dito. Sinabi ni Lin Q kung anong trabaho. Pero ang nasa isip ni Lin Q na nagtataka na lagi siyang naghahanap ng gulo sa akin, pero bakit ngayon ang bait niya. Sinabi ni Linan Wind na alam mo ang isang Club X na ito na pwede kang magbenta ng hotcake mo. Nagalit si Lin Q dahil inaalok siya sa club na nagbebenta ng hotcake nila, at sinabi kay Linan Wind regular customer ka siguro doon. Nag-oo si Linan Wind sa sinabi ng ating bida, pero pagkatapos ng ilang sandali na nalinawan si Linan Wind na hindi siya pumupunta doon. Pero sabi ng ating bida na sinabi mo pumupunta ka dun tapos babawiin mo, pero wag kang mag-alala, hindi ko ta ipagkakalat na habang tumatawa ng nakakaloko. Nagalit naman si Linan Wind sa sinasabi ng ating bida sa kanya na hindi makatotoo ang sinabi niya. Biglang dumating na ang kanilang guro at sinabi, wag niyong susubukan mag-away sa aking klase, malalagot kayo. Umupo na kayo at may sasabihin ako na importanteng bagay. Magkakaroon ng dalawang mahalagang anunsyo na gagawin. Sa susunod na linggo ay ang citywide final exam. Sana ay mag-aral kayong mabuti at makakuha ng magagandang resulta. At para sa inyo mga awakening, may special kayong pagsusulit at babantayan ito ng mga prominent figure. Sila ang magpapasya kung para makapasok ka sa awakening University. Naging interesado ang ating bida sa Awakening University. Ang Awakening University ay isang dalubhasa sa pag-aalaga ng mga kwalipikadong motivator. Dahil sa limitadong mga mapagkukunang pang-edukasyon, ang pangunahing paraan upang masuri ang mga kakayahan ng mga mag-aaral ay sa pamamagitan ng isang espesyal na pagsusuri. Balik sa ating bida na malalim ang iniisip, hindi lamang siya nakatanggap ng isang magandang kasanayan sa pagbabagong anyo ng kuneho, ngunit naging bronze 2 star siya at nagkaroon pa siya ng system para lumakas pa at may pag-asa na ang ating bida makapasok sa Awakening University.
Katapos mag-isip-isip si Lin Q, tinaas niya ang kanyang kamay para makasali sa gagawin pagsusulit. Sinabi ng guro sa ating bida, "Hindi ka na dapat sumali dahil sa kakayahan mo palang babaksak ka lang at sa iyong level ng talento magiging kahiyahiya ka lang sa ating paaralan." Ang bigat ng sinabi ng guro sa ating bida pero gayon paman hindi siya nagpatinag sa sinabi ng guro imbis na panghinaan ng loob mas naging desidido pa ang ating bida na sumali sa pagsusulit sa abilidad. Sinabi pa ng kanyang guro, "Gagawa ka lang ng ikakahiya mo sa sarili mo at uulitin ko ipapahiya mo lang ang paaralan." Habang ang ating bida ay naiinis iniisip niya kapag na-unlock niya ang isang kamanghamanghang kasanayan, "Ipapamuka ko sa kanya kung gaano ako kalakas, masyado niya ako minamaliit." "May paraan pa para makasali ka," sabi ng kanyang guro, "kailangan mong makapasok ka sa top 10 sa lungsod sa final exam." Pumayag ang ating bida kahit na anong mangyari makakapasok siya sa paaralan na iyon. Natapos na ang klase ng ating bida at siya ay nagmamadali at nag-iisip tungkol sa Awakening University nang biglang may hamarang sa kanya na kotse at may lumabas na napakagandang babae at tinanong siya kung siya ba ang nasa online broadcast na Little Bonnie. Ang babae ay si Xinjian Qin, ang pinakamaganda sa buong eskwelahan nila at isang Ice Awakening Silver 1 star. Kasama sa mga top student. Ang ating bida natulala dahil nakakita siya ng napakamagandang babae. Iniisip ni Lin Q sa isip niya bakit ba siya laging tinatawag na Little Bonnie na totoong lalaki naman siya habang may malungkot na expression. At naging seryoso na ang ating bida at nagpakilala at sabay labas ng cellphone habang nakalitaw ang QR code. Nagsalita ang isang babae na kasama ni Xinjian na wag na umarte na cool ka at tinanong na kung siya ba talaga yung nasa online broadcast. Sumagot ang ating bida na oo at sinabi ng babae ibabalik lang nila ang nakita nilang jacket ng ating bida, at lumapit ang babae sa ating bida nang malapit nang biglang tinawag sila ni Xinjian. At tinanong niya kay Cheng Min siya ang sinasabi mong malakas sa online broadcast. At sinabi ni Cheng Min oo pero siya lamang ay Bronze 2 Star Lighting Awakening pero may kapareho siyang rank na tinalo niya lang ng isang suntok kaya siya ay mas malakas. Nagsalita ang ating bida kay Xinjian, "Masyadong mabait ka. Kung gusto mo makita ang lakas ko ipapakita ko sa iyo." Si Xinjian naman ay walang pakialam sa ating bida at sinabi, "Kalimutan mo na," at sinabihan si Cheng Min na umalis na. Nagulat si Lin Q at sinabi niya sa kanyang isip hindi ko pa nakukuha ang kanyang pangalan niya at number at sinabi ng ating bida na wag muna umalis tayo ay maglaban sa tahimik na lugar. Sabi ni Xinjian, "Sigurado ka ba?" Iniisip ni Xinjian sa kanyang isip na niyaya ako ng 2 bronze star lamang para makapaglaban pero hindi ako tumatanggi sa isang pagsubok. Pero sinasaalang-alang ko ang gap ng lakas. Sa pagdating ng exam tayo ay maglalaban. Makikipagkamay sana ang ating bida ngunit umiwas si Xinjian at sinabi wag siyang tatawagan sa kanyang buong pangalan niya at tawagin lamang na Xin at sinabi ni Lin Q na anong mangyayari kapag ako yung mananalo sa competition. Sagot ni Xinjian, "Kapag natalo ako pwede kang humiling sa akin ng kahit anong bagay," pero ang nasa isip ni Xinjian hindi siya matatalo. Nagsalita si Cheng Min sa ating bida na pinipigilan na wag na lumaban kay Xinjian pero hindi nakikinig ang ating bida at nagpasalamat sa paalala pero hindi ako susuko. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang naghihintay ang ating bida may order na pumasok sa kanya at dali-dali niya itong pinuntahan. Napunta ang kwento sa isang batang lalaki na binubugbog ng dalawang lalaki dahil lamang hindi niya ito mabigyan ng pera. Nagmamakaawa ang matabang lalaki na wag siyang patayin, ang gusto lamang ng mga hangal na lalaki ang pera niya. Biglang nagpakita ang ating bida sa eksena na may hawak na baseball bat at sinabi sa mga hangal na walang kalaban-laban na tao binubugbog niyo. Sinabi ng mga hangal, "Saan kang galing Little Bonnie? Kala mo kaya mo kami hindi nila alam na madaming kasama ang ating bida?" Nakakampi sabay pitik lang ng bida sa kanyang kamay naglitawan na mga kasama niya. Pagkakita pa lang ng mga hangal sa dami ng kasama ni Lin Q sabay takbo sila ng mabilis.
Natapos na ang kaganapan at kinakausap na ni Lin Q ang batang mataba na nagpapasalamat na dumating siya sa tamang oras. Ikaw ang tagapagligtas ko. Sabi ng ating bida, tapos na ang mission ko dito, kailangan muna akong bayaran. Nagpakilala ang batang mataba na si Zhang San at nagbayad ng 30,000 piso. Sinabi ng ating bida na mayaman na daw siya at magbabayad sa mga college student na tinawagan niya. Masaya si Lin Q dahil may pangbabayad na siya sa tuition niya. Tinanong ni Lin Q kay Zhang San bakit napasok siya sa gulo na iyon. Ang paliwanag naman ni Zhang San na nahihiya pa ay ginamit ko lang ang isang babaeng avatar na ikasal sa isang tao sa isang laro. Nabigla si Lin Q sa nalaman niya at nasuka pa. Nagpaalam na ang ating bida kay Zhang San at sinabi ng ating bida napakayaman niya talaga. Habang paalis na ang ating bida, iniisip niya si Xinjian na napakaganda niya at hinding-hindi siya magpapatalo dito.